Magmamay-ari ba ako ng aking sariling bahay sa equal money system? Sa umpisa, ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng bahay o mag-own ng bahay. Pero sa bandang huli, pag nalaman na natin anong mga nangyayari sa paligid natin, hindi na tayo magmamay-ari ng bahay. Pero tayo ay makakagamit ng bahay. Pwede tayong tumira sa isang bahay at gamitin ito magmula pagkabata hanggang sa pagtanda natin at hanggang mamatay tayo. At ito ay gagamitin ng iba pang tao pagkamatay natin para sa kapakanan ng lahat. So, walang ownership transfer ng lahat ng bagay na nandito sa earth para sa mga bata. Dahil wala namang pag-aari sa bandang huli. Walang magmamay-ari at walang pag-aari sa bandang huli. Sa umpisa at sa transition period, magkakaroon tayo ng basic income grant kung saan merong property ownership o oo ng property para ma-restore natin ang eksperyensya na paano magkaroon o may-ari ng property. Pero hindi natin papabayaang mangyari na ang isang tao ay magmay-ari ng mahigit sa isang property. Magkakaroon ka ng property according sa kung anong size ang iyong pamilya at anong needs anong needs ninyo. Hindi dahil sa consideration ng wealth ownership. So, ang mga property ay mawawala ng value. Hindi ka na makakapagbenta ng property. Pwede kang mag-exchange ng property. Sabihin natin nasa France ka at gusto mong tumira sa Spain. So, then, pwede kang humanap ng isang pamilya na gustong mag-exchange houses. Pwede mong gawin yon. Pero, hindi ka makakapagbenta ng tirahan mo as property dahil yun ay nandun lang para suportahan ka sa iyong buhay habang nandito ka sa earth. At ang responsibilidad mo ay para linisin yon at pangalagaan para makita ang iyong character. At gagawin mo yon dahil ang value mo ay
life itself. At kung hindi mo pangalagaan ang iyong property, makikita natin na hindi mo pinapahalagan ang value ng life. So therefore, makikita ka na risk sa society at magkakaroon ng intervention. Hindi tayo mag-iintay sa punto na dumating sa punto na hindi na mafi-fix itong tirahan mo bago tayo kumilos. Ang intervention ay mangyayari sa early stages na makikita natin na ang behavior problems ay nag-i-indicate na mayroong dysfunction bago magkaroon ng consequences. Dahil ang consequence ay pwedeng ma-prevent sa lahat ng oras. At para na ring sa pagpipresenta ng mga holy books. So, aalisin natin ang mga bagay-bagay na katulad ng mga bato sa paa ng ating mga kapitbahay nang sa gayon ay hindi nila matapakan ito at sumakit at dumugo ang kanilang mga paa. At hindi na natin din iintayin na magalit sila dahil walang nagkikare. Magkikare tayo dahil andito tayo para sa isa't isa. Pareho tayong tao. Ito ang equal money. Ito ang pinangarap mo. So, kung merong magmi-misdirect you at sasabihin na ito ay hindi para sa'yo, alamin mo na sila ay dysfunctional at kailangan nilang makorek. Mag-take ka din ng note para sa future kung andun na tayo sa punto na yon, magkaroon tayo ng mai-accumulate natin ang lahat ng dysfunctional beings at we can sort them out. Para magkaroon din sila ng kung ano ang meron tayo, which is great existence. Maintindihan nila kung paano magkaroon ng masayang pamumuhay dito sa lupa. Gusto din nating i-share ito sa kanila as dahil tayo ang kanilang kalubilo at dahil dito mahal natin ang ating sarili katulad ng pagmamahal natin sa kanila. So, susuportahan natin sila sa madaling panahon sa pamamagitan ng correctional activities and support psychologically. Hindi ka ba ma-depress kung hindi mo ma-enjoy itong buhay? Hindi ba gusto mo ring makorek ang mga problema
na nakaimprinta sa iyong tubig, sa tubig ng iyong pagkatao, sa loob ng iyong katawan. Dapat din nating malaman na sa dadating na nalalapit na 8 taon, sa mga laboratorio na isi-set up namin, ipapakita namin kung paano psychologically ang isang tao ay pwedeng i-measure sa physical para ipakita kung saan ang dysfunction at paano yun i-correct. So, ang psychology ng future ay hindi ang psychology na alam nyo ngayon. Ito ay physically measurable point kung saan ang physical body, ang katawan, ay pwedeng ma-photograph, at dahil dito malalaman natin ang mga pattern na nag-cause nitong mga dysfunction at ma-correct natin ang mga ito. Then, at pwede rin tayong mag-cross-reference at ma-check natin ang correction. At sa ganitong paraan, hindi na magkakaroon ng dysfunctional humans, at ang free choice ay magiging ikaw restored to a state kung saan ikaw ay pwedeng mamili kung ano ang highest life possible. So, ikaw ay may kalayaan na mag-choose. At ang idea mo ngayon ng kung ano ang free choice dito sa capitalism at sa socialism at democracy sa ngayon ay unacceptable. Dahil walang guidelines ito morally na dapat itong i-allow. Dapat itong mga abuso na ito i-allow na mag-exist dito. Alam naman natin na hindi natin kailangan ang mga abuso na ito. So,